Hindi na natin ito patatagalin mga kahab. So, yes, no? So, welcome na natin sila dito sa ating Happy Noy TV Live Season 2! Ayan, bago mag-umpisa mga kahap, ako po dyan. At ako naman po si Dave. Yes, magandang tanghali sa lahat ng mga kahabs po natin na nanonood all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Hello sa inyong lahat. And also sa mga ating mga bagong tagapanood dito sa ating Happy Noy TV Live. So guys, no, mga kahabs, don't forget to share this Happy Noy TV Live, okay? Kaya sa mga kahap natin dyan nanonood sa mga watch party, sa mga shinare ng ating mga kahap, if ever po, gusto natin mabasa ang ating mga comments, ang ating mga insight, maganda siguro na dito tayo mag-comment dito sa ating mismong live dito sa Happy Noy Facebook page. Yes, correct. And don't forget, no, kapag tayo nag-share ng ating Happy Noy TV Live, tag your friends as well, no? Dito rin sa ating comment section, and then to your FB profile, para at least mas marami ang makaalam ng ating mga pag-uusapan natin for today's episode. Ang nga pala sa mga kahap natin na hindi pa tapos sa registration, please continue ang inyong pag-register dahil open pa po ang ating registration for today para makatanggap kayo ng samahang Happy Noy card number na magagamit ninyo sa ating palaro. Yes, by the way, mga kahaps, siguro ngayon for today's episode, tag rin natin yung ating mga family members. Kasi for sure, ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin, no, may involve natin ng ating family members sa topic natin. And I'm sure kayo mga kahaps, medyo aware na sa ano yung ating pag-uusapan maya-maya ng taon. Ayan, so mga kahap, para masarap ang ating kwentuhan for today, kuha muna kayo ng chichirya, katulad nito, kuha ka muna ng chichirya, Dave, kuha ka muna. Sige, chichirya mo ng chichirya. Ito pa kasi yung aking bagong binito. Yan. Kuha ka na kasi para masarap naman ang ating kwentuhan for today. Mamaya ako na kayo kasi naka-Facebook ako. Okay, so sige, paalala mo sa akin mamaya kapag balis ako kabayaran. Ay, hindi ko na kasi. Parang ito naman, magkano lang naman yan? Babayaran mo pa? Ako? Huwag na, okay na yan. Yan, dyan nagsisimula, Jeff, yung ating pagsasara-saras to. Ay, yung akala mo okay lang, pero hindi naman pala Piso lang naman sila. Diba, mga kahap? Yan. Yung akala mong walang value, pero ma-realize mo later on, may halaga pala siya. Diba? Oo, diba? Oo naman kaya, yun. Ayan, so ito, tawag nito mga kahap, so for sure, familiar din kayo mga kahap natin na nanonood ngayon na ito ba tama ba ito mga kahap? Okay lang ba yung ating pagkuha-kuha nito mga maliliit na halaga na ito sa ating tindahan? Correct. Oo naman, kayang-kaya yan, bawiin, pero kung kaya natin iwasan, dapat iwasan yan. Sinasabi niyang kupit, di ba? So, agree ba kayo dyan, mga kahap? Kung kaya naman, no? Kaya rin bayaran at the same time, so yung importante yun kasi para bumabalik din sa ating kapital. At total, nasa usaping kupit din tayo, no, mga kahap. Perfect na ipagpatuloy natin ng ating kwentuhan last episode. Kasi last episode ay pinag-usapan natin yung salitang utang, di ba? Yes. So, alam natin na utang, pag sinabi natin ang utang, ang automatic na nasa isip natin ay utang ng ating mga customers. Di ba? So, ngayong araw, for today's episode, ay pag-uusapan din natin utang. Pero hindi utang ng ating mga customers, kundi utang ng ating kapamilya. O utang natin mismo, na kung tawagin natin ay
kupit. Ayun. Oo nga nalay, no? Kasi magandang pag-usapan to kasi bilang negosyante, gusto natin na makita kung ano yung mga maaaring maling ginagawa natin sa ating tindahan. At syempre, maitama ito para mas mapalago natin ang ating tindahan. Lalo na to, tindahan ko, di ba? So, mukhang wala nang pipikit-pikit sa kupit. Dahil, ayun nga, tanghali kahap ay tandaan natin mga bagay na ito na ating pwede pag-discussan sa ating kwentuhan for today. Yes. And by the way, mga kahabs, no, bago tayo magtungo dun sa ating pag-uusapan for today's episode, yung patungkol sa kupit na yan, I just want to recognize them. We just want to recognize these, sila, mga nauna natin, mga nag-comment kanina, sila Tita Hevina Sosco, si Tita Mary Ann Bodog, at si Tita Presi Erda. Maraming salamat, no, na habang di pa kami nagsisimula, ay nakaantabay na kayo at nag-aabang na sa ating panibagong episode na isang panibagong mas marami tayo kapukulitan ng mga aral. And hopefully sana, di ba, everyone would be able to relate themselves dito sa ating pag-uusapan. Okay, umpisahan na natin ang ating usapin, no, mga kahas. Yung patungkol sa kupit. Ano natin na nangyayari ang kupit na yan sa loob ng ating tindahan. Eh madalas yan, alam natin, even tayo mismo, bilang mga sari-sari store owners, ay ginagawa yan. No? Diba? Yes. Pero pag-usapan niya, isa-isayin natin, ano ba iba-ibang klase ng kupit? Oo, may mga na-identify tayo ng mga uri ng kupit na pwede natin, ito nga pinangalanan pa nga natin para mas madali natin matandaan. So, ito yung pero yung iba-ibang uri ng kupit, no? yes. Bago natin umpisahan yan, yung mga kahaps natin, tanongin natin, kung meron ka ba mga hashtag kupit moments, i-komento mo nga yan dyan sa ating comment box. Ayan, ikwento nyo para makita at mabasa natin mga kapwa-negosyante and makapag-share din sila ng mga pwede nilang gawin sa kanilang tindahan. So, isa na nga, doon sa mga kupit na yan is yung tinatawag natin the ATM. Ano ang ATM? Itong the ATM na today, ito yung pera mismo ang kinukupit sa tindahan. Great example dyan is yung mga, kapag yung mga anak nyo, ayan, mga anak nyo, na may kailangan pang bili ng project. Ayan, nay, tay, kailangan ka ng project, kuha ka sa tindahan. Ayan, kupit na automatic yung mga ganyan-ganyan. Nagiging kupit yan kapag hindi binabalik. Ay, no? yes. Usapan nga natin kupit, ibig sabihin, itong mga sinasabi ni Jeff na ATM klase ng kupit, ay ito yung pagkakataon na biglaan. No? Yes. Sabi nila, meron tayong benta na kailangan si anak, nangailangan tayo ng pambayad ng ating kuryente, ng ating bills, kuha sa ating tindahan, wala tayong naitabi para pambayad doon, automatic, magiging kupit yan. No? Nagiging ATM mo, extension mo na ng ATM yung benta mo, yung tindahan mo, doon sa iyong tindahan. Parang basically yung anak mo ay nag-withdraw sa'yo. Kasi, pahinga ko ng 50. Tayo naman, bilang magulang, syempre, o sige na, ito 50, kukuha natin doon sa lalagyanan ng mga pera at ibibigay doon sa anak. Yun ang tinatawag natin, the ATM. Isang galawang kupit. Yan, no? Basahin muna natin isang insight from Tita Agnes Reyes. Sabi niya, ko po, una kaming nagtitinda dahil walang work ang asawa ko. Maya't maya, ang mga anak ko nakupit sa Arinola. Ito yung Arinola kasi ito yung mga traditional na lalagyan, di ba? Ng mga benta. Yan. Kasi yun yung madaling buksan. Isang atal ng gano'n. Iba nga walang takip. Yun kasi nakalagay ang mga bayad sa paninda namin. Sabi ko, wag nang uulitin at baka mabankrupt kami at yun, nagkataon nga. Nagsara kami, pero nung pandemic, nagtitinda kahit maliit na pwesto para may dumarating sa araw-araw. Sana wag na maulit ang nakaraan. Dahil tayo. Yes, so we agree doon, Tita, kasi yun nga, pag nakukuha yung pera doon, di natin alam kung magkano ba talaga yung ating naibenta talaga for the day. Correct. At isa pa rin, no, yung tinatawag natin galawang kupit na yan, meron pa tayong isang uri, no, yung tinatawag natin the extension. So ito naman yung klase ng kupit na kung saan nagiging extension yung ating tindahan ng ating kusina. Diba? Mga guilty yung mga kapsa. Kung sinabi natin kusina, automatic, ito yung mga kinukuha natin mga produkto o kinukupit natin mga produkto mula sa ating tindahan, yung mga ingredients. Diba? Yung mga pampalasa, mga betchin, mga paminta, asin. yung mga maliliit na bagay na hindi natin napapansin. Maliliit na bagay na kung saan kinalaunan kapag dumami ang mga nakikupit natin
Yes. unti-unti natin nakikita na parang unti-unti rin nauubos. Nauubos. Diba? Na hindi natin alam, kita natin sa ating benta, bakit parang walang benta. Ayan, kaya mahalaga mga kahap na yung mga ito ay ating nalalaman ito sa ating pagtitindahan. So another is yung galawang kupit dyan is yung dapatikim. Ayan. Kasi dito, ito yung mga kupit naman na mula sa mga kasama natin sa tindahan na gusto tikman yung mga bagong produkto sa ating tindahan. Kasi siyempre, naturo natin sa mga previous episodes na magsubok ng mga bagong produkto, bagong products na pwedeng i-offer sa ating tindahan para mas mainggan ng ating customer. So, hindi lang customer ang naiengganyo tumikim, pati yung ating mga kasama sa ating tindahan. Oo. Ayan. Kung ganyan, meron kayo mga kahaps, no? Mga ganyan experience, ito yung mga nabanggit namin, yung extension, the ATM, the patikim. Comment nyo nga yan dyan para nakikita dito sa ating monitor kung sino-sino yung mga ganyang karanasan sa kani-kaniyang mga tindahan. Sino-sino yung mga may experience ng the ATM, the extension, the patikim, comment dyan sa baba. Yan. Meron pa tayong tinatawag na the swabe. O yung mga swabe, ito yung mga kupit na patago na ginagawa ng ating mga kasama sa bahay. Okay, so madalas ito yung mga kupit na maliliit o pa isa-isa tulad ng candy, parang sigarilyo, pamasahe, at very, very small na hindi natin napapansin. So ito yung tipong dadatira sa tindahan, bilang kuha lang. Alam mo yun, hindi natin napapansin. Yung mga swabe, smooth lang yung pagkupit. Yun. Isa rin yun sa uri or klase ng kupit na nangyayari sa loob ng ating tindahan. Ayan nga, insight nga from Tita Nailem Bar. Sabi niya, kupit sere ko is yung may order ka na dumating, wala ka pa pala pambayad, kaya kailangan tumukit. Paminsan-minsan lang naman po. So parang ayan yung nang nakaraan, 11-11, ayan, siguro nagdadatingan na yung mga in-order nyo ng mga items sa online shop. Ngayon, ang ginagawa ni Tita pala is, kapag may dumating, wala pala pambayad, kukuha muna ka doon sa kanyang lalagyanan ng pera. Pero Tita Nailem, yung mga ganyan, pag halimbawa nag-order kayo, lalo na online, you have to project kung kailan yung darating. May nakikita tayo sa mismong app kung kailan yan darating, di ba? Pero project natin ng mas maaga, like 1 day to 2 days, para at least natutulungan tayo makapag-manage ng ating bayarin. Okay, kasi mahirap na, tulad na sinabi mo, hindi natin nina-expect na dumating siya, pero dumating. Na dumating, di ba, yung ating parcel. So, ang nangyari, naapektuhan yung ating benta. Di ba? So, kumuha tayo doon, pambayad. Binili. So, project natin earlier. Huwag natin tingnan yung nakita natin sa app. Kailan yung dating, yung window time. Kasi window time lang yun, hindi natin alam kung late or maaga siya darating. So, project natin na mas maaga para makatulong din sa pag-manage ng ating talaga. And also, maging ready na rin talaga. Doon din sa ating mga kasama doon sa mga nag-deliver, maging ready din para sa kanila. Kasi siyempre nag-aantay din sila ng pagkakas. Ayan. So, another, may insight niya sa Jane Cleopas. So, sabi niya, like, pambayad ng bills na kukupit din sa tindahan, ayan, nagagamit din ni Tita, pambayad sa kanang kuryente, tubig, at kung ano pang bill. Yes, sabi naman ni Tita Nori Alonsabe, sa piso-pisong kupit, dumarami yan pag naipon. So, Okay. Diba, kumbaga in a very positive way na nakita ni Tita Nori. Pero yung nga lang, kapag naipon siya, kapag naibalik yung inupit, pero paano kung ang inupit ng ating miyembro ng pamilya or tayo mismo ay hindi na ibalik, wala tayong iipon. I mean, magiging possible lang yun kung naibalik natin. Yes. Oo. Ayan. So, another galawang kupit na na-identify natin is yung bantay sa lakay. Ayan. Ito yung kupit natin na habang nagbabantay ng tindahan. So, di niya may iwasan kasi habang may iwasan pero hindi natin makontrol minsan na habang nagtatawagantay ng tindahan, masarap yung may ninunguya ka habang nanonood ng TV sa tindahan, may ninunguya ka. So, iyan, isa rin sa uri ng kupit natin na tinatawag na bantay sa lakay. Pero ito gusto lang natin ilawin na kasi may ibang definition din ng sinabi bantay sa lakay. Diba? Sa kaling term, bantay sa lakay is very negative. Nagnanakaw ka. Diba? Pero ito, pinag-uusapan natin yung kupit in terms of the operation sa loob ng ating tindahan. Kung saan, kapag ito, pinagbabantay mo halimbawa, yung ating anak, yung anak. May anak.
iyong anak sa iyong tindahan. Yung tipong, umalis ka lang para mamili rin. Na nagpantay mo. Maya-maya, pagdating mo, ngumuya na. Tapos may hawak pa na to. Diba? Yung mga ganun. Pero kasi si anak parang wala lang. Pa lang ako. Kasi hindi siya aware na malaking part din yon or part nung kinakain niya, kapital na puhunan ng iyong tindahan. Ayan. So mahalaga yun nga na ma-inform sila regarding sa mga bagay na ito kasi itong mga topics or mga pangalan na ito ay iilan lang sa mga na-identify natin na pwedeng maging reason kung bakit sila kumukupit. And so kaya ikaw kung may na-identify ka na wala dito sa ating listahan, i-comment mo yan dito sa ating comment section para ma-share natin sa ating mga kapwa-negosyante na namumroblema din patungkol lalong-lalo na dito sa ating topic na pagkupit. Correct. So, hindi natin yung mga uri ng kupit na yan, mga ka-apps, para sa mga bago natin ngayon lang nakapanood, nakapagbukas na kanilang Facebook, di ba? So, yan yung mga the ATM, the extension, the patikim, the swabe, at yung pantay sa lakay na iba't ibang klase ng kupit. Pero, alam natin na negatibo itong mga no? Ito yung mga ganitong salita or yung ganitong gawa. Kasi kupit nga basically, negatibo siya in a way. Negatibo siya sa ating operasyon sa ating tindahan. Negatibo siya sa pagbawas sa ating kapital hindi na ipapalit. Ngayon, syempre ang isipin natin, paano ito maitatama? Yun! Diba? Paano natin magagawin itong positibo mula sa mga negatibong salita na ito? Ano yung maaari natin gawin? Para maging positive ito, positive dito ha, positive ibang positive. Okay, ayun. Positibo itong mga ganitong gawain. Paano natin siya gawin? Yes. So, isa din sa parang pag-solve or para ma-manage natin yung kupit mga kap is yung tandaan na ang bawat paninda sa tindahan ay may katapat na kita sa negosyo. Kasi yan bawat produkto dyan ay namuhunan tayo. So, dapat dyan ay kikita. So, kaya naman, mas maganda kung maipaliwanag din natin ito sa ating bawat kapamilya, kaibigan, o katuwang natin sa negosyo. So, makakatulong din yung open communication po para maunawaan nila yung maaaring mangyari kung walang disiplina sa pagkuha ng produkto o halaga na nagmumula sa tindahan. So, invite din natin sila na magtulungan sa bawat isa sa napalaguin yung ating tindahan kasi tayo-tayo rin naman yung mag-sacrifice if ever na malugi, maging sara-sara store ang ating tindahan dahil sa kupit. Isa ring way, no? How to manage yung ating kupit is yung ating ginagawa. Bukod sa mga inililista nating utang, is at the same time, ilista rin natin kung ano yung ating mga kinukuha sa ating tindahan. O yung ano yung mga kinukupit sa ating tindahan. Kinukupit ng ating kapamilya. Diba? Kasi kapag kinupit yan ng ibang tao mula sa labas, hindi na yung kupit. Iba yun. Iba tawag doon. Okay? So yan, importante yung habit ng paglilista sa ganitong gawa. Tulad ng aking paulit-ulit na sinasabi, importante bumabalik kung ano yung ating lalabas na produkto sa ating tindahan para patuloy pa rin ang pag-ikot ng ating kapital. Yeah. So, isang good example nga din, binanggit ni Lane ng mga nakarang episode, ang ating tindahan ay parang pizza. So, if ever na kumuha ka ng isang slice doon, pagbalik mo doon, dapat may babalik mo para laging buo yung ating round of pizza. So, ibig sabihin, pag kumuha tayo, ibabalik din natin kung para masigurado natin yung ating tindahan patuloy na umaandar. Ikaw ba, kahaps na nanonood ngayon? Siya, no? Sa kanikin niya mga tindahan o ginagawa mga ibang gawain naglalaba. Tindahan. Ano ba, meron ba kayong ibang paraan? Kung paano nyo naiiwasan ang inyong paggupit? Or paano nyo naiiwasan, mapigilan ang inyong mga anak, for example, sa paggupit? Lalo na kasi may mga nabasa nga ako ito, mga anak nilang maliliit, mga bata, mga 2 years old, na hindi daw maiwasan talaga na pag tumalikod sila, mamaya-maya may hawak ng chichirya, candy, ayan. So, hindi maiwasan nila sa kanilang mga anak. Siyempre, pag nakasubo na yan sa bibig, hindi na nila mapigilan. Ayan. So, another way para ma-manage natin yung ating kupit sa ating tindahan is yung sa pamimili sa supermarket o palengke, paghiwalayin po natin yung mga kailangan bilhin sa tindahan at para sa bahay. Kasi madalas dyan, pag namili ako, bibili ako ng produkto para sa tindahan. Tapos may isip natin, kailangan ko ito sa aking bahay. So mahalaga na maglista tayo ng para sa ating tindahan. Ito bibili ko sa tindahan. Ngayon, maglista rin tayo ng ating bibilin para sa ating bahay para pag uwi natin,
ay ito para sa tindahan ko, nakabudget yan sa tindahan ko. Itong binili ko na ito, nakabudget ito para sa bahay, para maiwasan na rin natin yung the extension, na kung saan kumukuha tayo ng produkto sa ating tindahan para pandagdag sa ating niluluto. Yan. Pero yun, may mga pagkakataon talaga sa loob ng ating tindahan na hindi naiiwasan ng kupit. Diba? Yung ganito kasi parte na yan eh. No? Bakit ko sinabing parte? Bakit di rin naiiwasan? Kasi may pagkakataon talaga na inaandyan eh. Kaya nga kadalasan, ang mga tao nagsiset sila ng mga ng negosyo, particular ang saan-saan. Very convenient kasi. No? Nandun na lahat eh. Kung kailangan for example sa pagluluto ng paminta, ng bawang, ng sibuyas, at kung ano pang maliliit na bagay sa pagluluto, madali ko siya nakakuha sa aking tindahan. Pero, importante, sinasabi natin kanina yung pagmamanage. Yes. No, kung paano natin mamomonitor ang mga ganitong pagkakataon na ginagawa natin sa loob ng ating tindahan. So, ayan, importante yung paglilista. And at the same time, kung ikaw, halimbawa, kasi ako, marami akong nakikita, marami akong naririnig na may mga perhaps din tayo dito yung mga senior citizen na nagbabantay ng mga tindahan. And ang weakness, kasi sa mga weaknesses ng ating mga senior citizen, yung mga nagtitinda sa kanilang mga tindahan, ay yung kanilang mga apo. Bakit yung sinabing weakness? Ano yan? Kung ito, kahinaan ko yung mga apo ko at nagtitinda ako at may tindahan ako, nakikita ko sila, magbibigay ako ng kahit pa paano mga konting lambing lang yan eh. Gusto ko silang bigyan, gusto ko silang pakainin. Pero hindi natin napapansin, kung hindi na tayo nagbibigay, hindi natin napapansin, baka bawasan din yun sa ating benta. Diba? Na inaibigay natin, pero hindi natin naibalik. Pero kung yun namang ibinigay, at the same time, naililista mo naman ito at naibabalik mo naman ang iyong ang value ng binigay mo, ay walang magiging problema. Ayan. So, ilan po yung sa mga tips natin para maiwasan or ma-manage natin ang ating pagkupit sa ating tindahan. Isa lang nga yung kausapin natin yung ating mga kasama sa ating pagnenegosyo na ang mga kasama, iwas-iwasan natin or maaaring limitahan natin ang pagkupit sa tindahan dahil ito ay pinaiikot natin. Another dyan is yung maaari tayong maglista. Ilista natin yung mga produkto na nakukuha sa ating tindahan para sigurado na ito ay maibabalik din natin kahit paano. And lastly, kapag tayo ay namimili, pwede natin gawin paghiwalayin natin yung listahan ng mga produkto na ating bibilhin para sa tindahan at listahan naman para sa mga produkto na gagamitin natin pang konsumo sa ating bahay. Yes. Bakit na tayo ng comment mula kay Tita Wida? Kasi sa mga estudyante natin sa PK Hello, sa iyo, Hesita, sabi yung hello mga kahaps, ang tindahan ko dito na kinukuha ang lahat sa tindahan ko kinukuha ang lahat ng pang-araw-araw namin. Nakalista naman at binabayaran. Kaso, kung kailan lang po magkapera. Kaya minsan po nawawala na ako ng gana magtinda, pero naiisip ko mas mahirap kung magsara ako, mas lalo mahirap dahil hindi naman ako nakakautang sa ita. Yun, Tita Isita, tama yun, sinabi mo kanina na naililista mo. Pero the question is, yung paano mo maibabalik yung mga inilista mo. Diba? So, andyan din papasok din dito sa ating usapin, sa ating kupit, ang kupit na usapin natin, yung klase ng paano natin ibinabudget ang ating kaperahan. So, paano natin hinihiwalay ang ating kaperahan sa ating tindahan, sa ating pampersonal na gastos. No? Nakakatuwa kasi kahit nararanasan mo yung mga ganitong pagkakataon o sitwasyon sa iyong tindahan, ay kahit yung may mga ganitong pagsubok na gusto mo na magsara, no? Hindi mo yun naiisip. Kasi nga, parang yung kaunting sabihin nating benta sa isang araw ay malaking tulong na rin doon sa ating tindahan. At sa atin, at the same time. Kasi madalas yan, yung napapaikot pa natin sa ating mga maliliit, di naman ganun kalakihang mga tayo. So another comment from Tita Roma Tejero. So sabi niya, maging responsable na ihiwalay ang personal na konsumo sa benta ng tindahan. Yes, agree tayo dyan, Tita. Ayan. From Tita Philippine Reyes, sabi niya, busugin ang anak para dito naturo si Baget.
Ilista kapag may nakuha at siguraduhin na babayaran ito galing sa sweldo ni Mister. Ayan, si tita ay may pagkukuhaan ng bayad doon sa mga nakupit ng kanilang mga anak. Pero gusto ko yung sinabi ni Tita Philippine Reyes. Pambansang Reyes. Gusto ko yung sinabi niya strategy na busugin yung mga budget. Kasi totoo yan, even kahit ikaw mismo no, na pag namimili ka mag-grocery ka o mamamalengke ka, isang paraan para hindi ka gumastos sa labas, no, ay busugin mo yung sarili mo. Diba? Kailangan mo kumain kasi ang tendency mo kapag lumabas ka ng bahay, pumunta ka ng palengke, pumunta ka ng grocery, bigla ka magutom, bibili ka ng Siyempre, nagutom ka, iinom ka, ganyan. Ngayon, ito nakakatuwa, Tita Philippine, na ginagawa niya ito sa loob ng kanyang bahay, no? Yung kanyang mga anak, ay pinapakain niya muna para maiwasan din yung pag nagutom, magtuturo ng kung ano yung nakikita sa loob ng tindahan. That's a good thing. In relation nga rin niya kasi, base rin sa experience ko, yung nanay ko, sinasabi niya sa akin, instead na kumuha ka dyan, kumain ka na lang ng kanin, which is mas mabubusog ka kaysa dun sa maliliit na chichirya na kinukupit mo. Ayan. So, another from Tita Naisi Ilauria. So, sabi niya, dapat disiplinado ang mga bata. Dapat po alam ng mga bata, ang paninda mo ay may puhunan. Tumpak po na nakaiba yung pagkain ng mga bata sa paninda mo. Segregation ng mga budget yan kailangan. Ayan. Mula kay Tita Melvin Natividad, sabi niya, napaka-importante po talaga ng may inventaryo. Ayun. Napaka-importante lang ng inventaryo. Ito kasi, yes. Kasi importante yung umpisa Sa iyong pagtitindahan, dapat alam mo kung ano lahat. Sinabi natin inventaryo, ito lahat ng mga produkto mo na nasa loob ng iyong tindahan. Yan yung listahan. Diba? Para alam mo kung ano yung nawawala, ano yung dapat mong bilhin pa sa labas, ano yung mga mabibenta, ano yung hindi mabenta na maaari mong palitan ng itong produkto, mapalito ng tindahan. And that's a good thing na dapat meron ka talaga inventory sa iyong tindahan. Ito yung mga kadalasan nagiging challenge din sa mga maliit na tindahan. Yung rasunan din, no? Kapag maliit na tindahan, ang lagi natin naiisip dyan ay, kailangan ko pa ba mag-inventaryo? Yan, liit lang naman nakakatindahan. Diba? Tsaka matrabaho yan. Lahat ng dapat na produkto, kailangan ko bang ilagay sa record ko as much as possible. No, pero kung maliit ka tindahan at gusto mong umpisahan ang pag-inventaryo, siguro mag-select ka ng few products na iyong gustong i-monitor, ilagay sa iyong inventaryo para habang tumatagal ay nakakasanayan ito and then eventually ay mapuno mo na, mailagay mo na lahat ng mga produkto nasa loob. So, mahalaga kasi monitoring kasi dyan po ay matitik ninyong flow ng inyong mga benta, mga produkto na nawawala or nabibenta natin sa ating mga customer. Maganda kasi dyan, mga kapit, yung if ever po, napansin niyo, malakas pala ang benta ko dito sa produktong ito. What if dagdagan ko pa? So, kaya ganun kahalaga na lang yung inventory or monitoring natin ng ating mga produkto. Ayan. From Tita Chona Angel Madera naman, sabi niya, dapat talaga magtulungan para lumago ang tindahan o negosyong pinasok mo. Yes. Sabi nga nung isa natin kahap na if ever na dahil pinasok mo yan, yung pagtitindahan, mahalin mo na. Kasi total, andyan ka na rin naman. Pagpatuloy mo na, pagsumikapan mo na lang na ito ay lumago. Dagdag ko lang nung kay Tita Chona, yung magtulungan na word. So dito, pinag-uusapan natin kupit. Involve kasi yung family natin dito. No? Involve yung ating family members, yung ating mga anak, yung ating asawa. Bakit sila naging involved? Kasi technically speaking naman, kayo ba mga kahap, sinimulan nyo ang inyong tindahan ng kayo na mag-isa? Of course, hindi. Karamihan sa atin, karamihan na nagtayo ng sari-sari store, maliit man yan o malaki, hindi natin inumpisahan ng tayo lang mag-isa. No? So, merong mga parte, meron tayong naging katuwang para maabot o para maitayo natin yan. So, it's really important na kapag tayo ay tindahan, yung pagtutulungan sa loob. So, yan ba, pinag-uusapan natin yung kupit, yung pagpapaliwanag ng importansya. Bakit natin kailangan ibalik yung mga kinuha ating itinupit mo sa ating tindahan? Basically, bakit natin kailangan ibalik? Para bumalik din yung ating kapital. Para kahit pa paano, kapag tumutubo ito, nakakabenta tayo, may kita tayo, nakakapagtabi rin tayo. May patuloy pa rin yung ipon, yung kapital na ating ginamit mula doon sa And from Tita Juliet Galang naman, sabi niya,
minsan rin nakakakupit rin sa tindahan ng betchin o bawang, minsan pag nagluluto at naubusan ng stock sa kusina. Kaya naman, minsan nalulugi kasi instead na maibibenta, nagagamit natin as personal. So, mahalaga na may paliwanag natin dito sa ating mga kasama sa tindahan. Tulad na nabanggit ni Lian, dahil ito ay mahalaga maintindihan na dahil part sila ng ating pagtitindahan. Correct. Kanina sinabi ko na involved, magtulungan ng pamilya, no? Kasi pag yan kupit na yan, is ang involved dyan, either yung ating kapamilya, yung ating asawa, tayo mismo, no? Mm-hmm. Pero syempre, kung alam naman natin itong mga kasama natin sa bahay, ay nangyayari ito, ginagawa nila, huwag naman natin na, tinupit mo yan, di ba? Kausapin natin naman. Pinagalitan Kasi na. tayo, hindi natin namamalayan, kasi tayo mismo, gumagawa rin ng mga ganyang pagkakataon. Dumada tayo sa ganyang pagkakataon na kumukupit din tayo, kinakailangan natin. So yun, bayarin yung kausapin ang inyong mga kasama sa bahay. Wag pagalitan, pero pagsabihan. So magkaiba po yun. Pagsabihan na lang natin ating mga kasama sa ating tindahan. Ayan, another insight from Tita Mylene Jasmine. Sabi niya, kahit po mga anak ko, pinagbabayad ko sa bawat kinukuha nila, which is a good habit po. Ito po ay discipline sa ating tindahan. Kumbaga, huwag natin ituring na yung tindahan sa atin. Ang ituring natin tindahan na pag kumuha kayo dyan, dapat bayaran. Dahil meron tayong puhunan na pinaiikot para dyan sa ating tindahan. Ayan. Correct. Ano yan mga kahabs, no? Importante, ito, pinag-uusapan natin yung patungkol sa kupit, involve yung ating family, involve tayo mismo, no? Bilang isang may-ari ng ating tindahan. So, nagpapakita lang ito kung paano natin i-manage ang ating tindahan. Paano natin i-disiplina ang ating mga miyembro ng pamilya. Paano tayo maging responsable sa kanila. Paano tayo maging responsable rin sa ating mga customers. So, yun. Hopefully, dito, itong episode na ito sa inyong mga kahabs ay nakatulong no, patong itong pinag-uusapan nating kupit na ito. And sana ay meron tayo, kung nakita man natin negatibo itong mga ito, kanina may mga nabanggit tayo ng kupit, ay nakitaan natin ng mga ngayon sa ating usapin, sa ating mga usapan, sa ating mga comment section, ay nakakita tayo ng iba't ibang paraan kung paano natin ito may iwasan o i-manage tayo. Kaya mga kahab, please continue nyo lang pag-share nitong ating episode for today para kung sakali, and itag nyo na rin yung mga kasama sa ating tindahan sa pag-negosyo para ma-appreciate din nila yung ating binabanggit kung bakit mahalaga na maiwasan o mabawasan yung ating pag-negosyo. Kasi I think relate talaga tayo dito sa ating episode for today. Ayan. So, by the way, mga kahaps, no, yung wala pa mga samahan happy na card number, no, sa kanina, sinabihan natin kayo na nandyan yung ating registration link na nakapin sa ating comment box. No? So, for now, ay isasarada muna natin ang ating registration. Diba? Don't worry that later on, sa ating, bago tayo magtapos, ay magbubukas yan para sa mga susunod nating Happy TV Live episodes, ay maaari na kayong makasama. Ayan, so mga kahap, please continue to share and like this ating episode and share natin sa ating mga kapwa negosyante. Ayan, so shout out muna tayo sa ating mga viewers natin sina Tita Concepcion Asuela. Ayan, happy viewing po. Tita Christine Morales, Tita Nora Espinosa, and Tita N. Corillo. Ayan. O sa mga bagong kahaps no, nanonood ngayon, ngayon lang nakita yung ating Happy TV Live. No, yan ngayong araw ay pinag-uusapan, for today's episode ay pinag-uusapan natin yung kupit. No? Bakit pinag-uusapan natin to? Kasi malaki yung involvement nito sa kung paano tayo magsasakit din sa pinasok nating negosyo, which is yung ating tindahan. No? Na maaaring kung hindi natin na ibabalik, yung mga pinipit na yan, ay mag-lead doon sa ating pagsasara ng ating tindahan. Ayan, so shout out kay Tita Mary Ann Bon Codog. Sabi niya, hi po, pa-shoutout po sa Zambrano family ng Nagtalang, Laguna. Hello, good afternoon sa inyo dyan sa Nagtalang, Laguna. Tita Yoli Antonio, ayan, shout out po mga sir, good afternoon, Tita Yoli. And from Tita Jessita Wilda from San Valley, Parañaque City. Ayan, happy viewing. Thank you po sa ating mga kahap na nag-comment, nanonood, nakasabay natin simula umpisa ng episode natin for today hanggang ngayon na nakatutok sa ating episode na about pag-ibig. Yes, and good afternoon din muna no, kay Tita Jane Cleopas, Tita Ariola Antoya, Tita Nick, Tita Lynn Odias, Tita Philippine Reyes, and sa lahat ng mga bago nating tagapanood dito sa ating
Happy Noy TV Live. And I'm sure, marami na nag-aantay o nag-aabang dito sa ating segment na Cool ka So, lang! ayan, for sure, mga kahabs natin ngayon. Kung bago ka man tagapanood dito sa ating Happy Noy TV Live, tulad ng ating sinabi kanina, importante na dapat nakapag-register ka na. Dahil magagamit mo iyan dito sa segment na Happy ka lang. Okay? So, for now, ay naka-off muna ang ating registration. Pero nakapin lang yan dyan sa ating comment box. Maya-maya pwede na kayo mag-register para sa mga episode. Okay. So mga kahaks, ano nga ba ang magiging mechanics ng ating Cool Ka Lang Game for today's episode? Yan, makinig maigi mga kahap kasi lalo na doon sa mga kahap natin na bago lang dito sa ating episode. Correct. So, umpisa ko muna. Ano yung posibleng mapanalunan for today? Yun. Okay? So, merong 3 happy winners na 1,000 worth of Alaska vouchers ang makakakuha niya. Panalo. Oo, yan ay redeemable via Shopee application. Okay, so importante kung isa ka man sa palarin mamaya ay dapat meron kang Shopee app para magamit natin ang ating Alaska vouchers na mapapanalunan mamaya. So, 1,000 worth yan. Ako, marami na kayong magagawa niyan. Pang-check lang. Oo. Ngayon, malapit na yung December. Or next week, December na, di ba? And before anything else, we would like to thank muna, di ba? Siyempre, yung nagbigay ng ating top-winner for this episode. Sa Alaska Springmore, Kabuhayan Talks, na kung saan nag-guest ang ating. Ayan, so sa mga kahap natin dyan na nalulungkot na hindi makakasali para magkaroon ng chance ng manalo, ay please don't worry po din after netong episode, pwede na kayong mag-register. So, ang good news po dyan ay one-time registration lang kasi ibig sabihin, once na mag-fill up kayo, magbigay ng inyong mga detalye at mapigyan ng samahang Happy Noy card number na ginagamit natin sa ating palero, ay yun at yun na po ang gagamitin natin every time na meron tayong episode. Yes. So, ano nga ba yung magiging format ng ating pag-comment dyan sa ating comment box? So, mga kababs, makinig na tayong lahat. Okay, wala mag-iingay. Narinig ko pa, nakabukas yung TV. Joke lang. Okay, so mga kababs, ang ating format na i-comment dyan ay ang inyong SHC number, your full name, hashtag HTLCupid, ang inyong kasagutan. So, wala pa mga sagot, syempre, dahil wala pa tayong ginagawang na tanong. Okay. Ayan. Sige, ulitin natin yung format mga kahats na i-comment ninyo dyan sa ating comment box para posible kang manalo. Malay mo, isa ka sa 3 happy winners na mabunot maya-maya na kaunti. Ang format ay ang inyong SHC number, your full name, hashtag HTL Cupid, ang inyong kasagutan. 3 minuto ang aming ibibigay mga kahats. Ito ang katanungan. Yan. Bilang isang disiplinadong negosyante, sa paanong paraan mo i-manage ang kupit sa iyong tindahan? Your timer starts now! Okay, 3 minutes yan mga kahat. Comment na ang inyong mga kasagutan. Uulitin ko ang tanong. No? Bago yan, ang format, SHC number, full name, your hashtag HTLCupid, ang inyong kasagutan mula sa tanong na bilang isang disiplinadong negosyante, sa paanong paraan mo minamanage ang kupit sa iyong tindahan. Ayan. So, usapang pagmamanage po, paano natin iiwasan ang kupit, paano natin i-manage para kung sakali ito ay hindi natin mauulit pa. Correct. So yung mga bubunutin natin yan gamit ang comment picker mamaya. So random natin yan binubunot. So importante, pag nag-validate tayo, tama ang inyong format, tama ang inyong kasagutan, tama ang spelling dun sa ating binanggit na format. Okay? So tanong bilang isang disiplinadong negosyante, sa paanong paraan mo i-manage ang kupit sa iyong tindahan. So make sure na ang iyong kasagutan ay sasagot doon sa ating katanungan. Dapat tutugma. Yes, meron na lamang tayong naitirang 1 minute and 55 seconds mga kahaks. So feel free mag-comment na dyan at doon sa mga hindi pa nakakapag-register o wala pa mga samahang Happy Noy card number ay maaari na kayong mag-register dyan sa registration link na nakapin dyan sa ating comment box. Ayan, so mga sumakap natin dyan, so bakit kailangan po bang masunod ang ating format dito sa ating palaro? Kasi dito mga kahap, para maging fair tayo sa mga kapwa natin negosyante na nag-register, na tugma or tama yung kanilang
format and sumasagot mismo doon sa ating ibinigay na mga tanong. Kasi ito, maging fair din tayo doon sa mga kapwa natin. Negosyante. Yes, sir. Tatlong bubunutin natin na happy winners mula sa ating comment picker. Importante, ulitin ko ha, mga kahaps, yung ating format, ang inyong SHC number, First, your full names, first, hashtag HTL Kupit, first. ang inyong kasagutan mula sa tanong na bilang isang disiplinadong negosyante, sa paanong paraan mo minamanage ang kupit sa iyong tindahan. So, comment nyo na yan dyan mga kahaps dahil meron na lamang tayong 45 seconds para magbigay ng ating mga kasagutan dyan. Okay, Dok? May enough time po para magsagot dito sa ating mga tanong na ito. Kaya i-share natin yung the best answer natin para pag kayo napili at mabasa natin yung ating sagot, magiging makakatulong ito sa ating mga kapwa negosyante na nakikinig at nanonood dito sa ating palabas for today. Correct. So mga kahatsay, kung mag-register na nandyan sa ating registration link na nakapin sa ating comment box para sa mga susunod na episode, ay maaari na kayong makasali. So meron na lamang tayong 10 seconds na natitira, 8 seconds para makapagpasa ng inyong mga komento dyan sa comment box. 3 seconds, 2, 1, 0. Okay. So mga kahaps, okay? So bubunot na tayo ng tatlong happy winners na maaaring manalo ng 1,000 worth of Alaska vouchers na redeemable yan sa Shopee application, okay? Muli, maraming salamat sa Alaskapreneur Kabuhayan Talks kung saan nag-guest tayo. Yan. So, comment picker, bunutin mo na ang ating tatlong happy winners. Comment picker, go! Ayan. So, dito po sa ating comment picker, pag nakita niyo po ang inyong pangalan, ay wait lang po dahil ito po ay kailangan pa natin i-validate para kung sakali ma-make sure na nakasunod doon sa format na ating ibinigay. So, hindi po ibig sabihin na makita natin ang ating pangalan dito sa ating screen ay automatic tayo na agad ang winner. And at the same time na dapat ang sagot ninyo, makikita natin sagot doon, ay sasagot doon sa ating katanungan kanina. Katulad ni Tita Rose May Villamer. Ang sabi niya, hashtag HTL Kupit. Maimamanage ang kupit sa tindahan sa pamamagitan ng paglilista ng mga paninda, mga lumalabas at pumapasok na pera, at ang pag-monitor ng mga paninda sa loob ng tindahan. So lumabas na naman yung paglilista. So ganun na lang talaga kahalaga yung paglilista, pag-monitor natin kasi madalas diyan ang paglilista ng mga ginagawa natin mga kasi yung mga utang lang. So dito mahalaga rin sana na bukod sa utang na inililista natin, mailista rin natin yung mga produkto na lumalabas, pumapasok para ma-balance natin kung alin ba dito yung mga mabilis mabenta, alin yung matagal, and ma-manage natin ng maigi. Yes, and also kay Tita, nabunot ng ating comment picker, Tita Ning, hashtag HTL Kupit, tandaan at ilista ang lahat ng kupit at bayaran. Okay, so meron na lamang tayong inaantay na isang happy winners mula sa ating comment picker. Ayan. So nabunot natin si Tita Glyza Joy Dacumo. Sabi niya, paglilista ng nakupit at bayaran kapag sweldo na ng asawa. So nagiging parang, mister, may utang ako. Yung sahod mo, yan ay ipangbabayad natin. Ayan. So kumbaga, bawas na agad yung sahod ni asawa. Correct. So yan mga kahaps, yung tatlong happy winners na yan, i-verify muna natin yan. Ibig sabihin, titingnan natin talaga kung tama ang kanilang mga format, tama ang kanilang kasagutan mula sa ating katanungan, na maaaring manalo sila o malay mo, mag-draw pa tayo ng alam ng 1,000 worth of Alaska vouchers. Redeemable yan via Shopee app. Okay. So kaya mahalaga na meron tayong Shopee app mga kahap para kung sakasakali ay doon natin gagamitin yung mga vouchers. So sa ngayon, pwede tayong magbanggit ng ilang mga insights mula doon sa mga sagot ng ating mga kahap. So sabi ni Tita Philippine Reyes, sabi niya, matutong maglista ng makukuha sa tindahan at disiplinahin ang bawat miyembro sa pamilya, kausapin sila ng maayos para matuto sila makipag. Sabi naman ni Tita Lynn Oria, sabi niya, syempre po, di po talaga maiwasan ang kupit. Pero sinisikap naman po na bayaran. At mula naman kay Tita Roma Tejero, may mga kupit na hindi na naibabalik tulad ng mga utang. Kaya maging maingat sa pagpapautang. At tulad ng sinasabi natin kanina, mga kahaps,
ang kupit ay isang uri ng utang. Yun nga lang, utang ito ng inyong pamilya o miyembro ng pamilya o kaya mismo ikaw na nagtitinda o may-ari ng tindahan. Connection pa nga sa additional sa Marlene Audio. So, tama po, kasama po talaga ang pamilya sa pagtitindahan. Lalo na yung mga natutunan ko po dito sa sinishare ko sa mga anak ko, para naman alam din nila yung importansya ng pangungupit nila. Kaya ikaw, tita, tinag mo na ba ang iyong mga kasama sa tindahan? Lalo-lalo yung ating asawa, yung inyong mga anak. Dagdag lang mula kay Tita Roma, pero sabi niya, pwede po umukit, basta ibalik at bayaran para hindi matangalit, pati ang hukuman. Yes. So, from Tita Myra Directo, sabi niya naman, dapat po ma-monitor o install lahat ng kinukuha tulad po namin. Bawat kuha po namin ililista, saka po binabayaran namin para malaman po namin kung magkano ang income po namin. Ayan. Yes. #happy at wealth. HCR Happy at Wealth. Yes, at kanina, bago tayo nagsimula, ay nag-iwan tayo ng isang katanungan, ng isang poll sa ating mga ka-hacks na nanonood dito sa ating Happy Noy TV Live for today's episode. Ang tanong natin, para sa'yo, carry mo na ba ang pag-manage ng kupit? Ang sumagot ng carry ay 82%. at ang nagsabi ng kakayanin Ay 18%. Ayan. So, kayang-kaya naman talaga natin kasi nga lang mahalaga rin ang communication and yung disiplina sa ating tindahan upang maiwasan or malesen natin yung pagkuki. siguro napakadali, mga ka-hacks natin siguro na nanonood ngayon, parang isip para Oo. parang napakadali sabihin. Yes. Lalo ako sa akin, pag based on our experience din, no? Madali yung sabihin yun eh, kasi kausapin yung pamilya, pero we don't even know kung anong klaseng situation ang mga ka-hacks ang meron tayo o sila mismo. Pero yung sinasabi natin na pagpapaliwanag sa ating mga kapamilya o sa ating miyembro ng pamilya, ay maaari natin yung gawin ng gradually. Not necessarily direct to the point, sasabihin sa kanila, bayaran mo yan. But pwede mong umpisahan, no, sa may nabasa ka nila dito na yung importance ng pagbabalik. Yes. Kumuha. Oy, ano yan meron niyang halimbawa, meron niyang puhunan So, kumbaga, read between the lines. Kumbaga, na kailangan bayaran ibalik nung pumupit dun sa miyembro ng inyong pamilya. We're not saying na kausapin agad, directly, ang inyong mga members or ang inyong kapamilya. Dahan-dahan. But it's up to us kung anong klase ng relationship na meron tayo sa kanila natin pamilya. Kaya mahalaga yung maging open tayo sa communication sa kanila. Kasi, ayun nga, nabanggit nila, hindi natin pwedeng biglain or pwedeng parang kumbaga dahan-dahanin natin, kumbaga gradual lang ang ating pagbabanggit sa kanila. Ayan. So I think we have tatlong winners na worth ng 1,000 worth of Alaska vouchers na pwedeng i-redeem gamit yung ating Shopee app. Sila ay sina Rosemary Gambito, Rita Magalang, and Tita Glyza Joy Takumo. Ayan. Congratulations po doon sa ating tatlong happy winners ng ating episode for today. Para po ma-claim yung ating prizes na madiridim natin sa Shopee, ay mag-antay lang po ng message na magbumula sa Happy nyo. And for anything else, meron tayong announcement. Ayan, so announcement namin ay if ever po mga kahap na hindi po kayo nakasali sa mga mga group natin sa ating Happy Noy Facebook page, ay join na po kayo sa Samahang Happy Noy. So, makikita niyo po yan. Or pwede niyo i-search dito sa ating Facebook, Samahang Happy Noy. And pwede rin po kayo sumali doon sa ating online kumustahan for tomorrow. So, if ever po na naka-join na kayo doon sa ating Samahang Happy Noy, ay magpo-post po na tayo doon mamaya para sa ating invite, para sa ating online kumustahan na ginagawa natin buwan-buwan. And yes, mga ka-hacks, magkikita-kita tayo sa susunod na episode. At pag nakita tayo, next episode, which is next week, Tuesday ay December na. Yes, we wish you a December na. So, alam nyo na mga ka-hacks. Wala lang, sinabi ko lang, alam nyo na mga ka-hacks na December 1 na. Magkikita-kita tayo. Next episode, next week. No? Yes. Alauna yan ng hapon. Parati Tuesdays and Thursdays. Okay? So, by the way, mga ka-hacks, don't forget to hit like and follow ang ating Happy Noy page. And also, ang ating YouTube na merong Happy Noy TV. So, walang live yun Happy Noy TV lamang. Pwede po kayo mag-subscribe dyan dahil lahat ng ating pinag-uusapan dito sa ating Happy Noy TV Live
ay doon din natin inilalagay. Ayan, so mga kahap, see you po next episode this coming Tuesday and Thursday, 1 p.m. dito pa rin sa ating Happy Noy Facebook page. So, muli po ako si Jeff. At ako naman po si Lay. Ayan, so kita-kita tayo next week mga kahap. Paalam!